Na-bless po ba tayo sa ating pag-aawitan kanina? Napuno po ba tayo sa banal na spirito? Amen. Hallelujah. Ngayong umaga po ay dadalhin tayo sa isang katuruan ng pakikibaka pa rin. Yon, pakikibaka, pakikipaglaban. Amen. Sige nga po, palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. So, andito pa rin tayo sa theme ngayong month na to. Arise and build an enemy-defeating army. Amen? So, ngayong umaga ay dinako tayo ng Panginoon sa isang katuruan na pinamagatang winning in the battle in your mind. Yan. Kaninang umaga, tinuruan kami ng winning in the war within. So ngayon po, tuturuan tayo ng Diyos paano tayo makikibaka laban sa ating mga kaisipan. So purihin ang ating Panginoon. Ang ating pong verse ay matatagpuan po sa Romans 12:2 rather. Sa next slide po. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Bakit nga ba sa mind? Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So dito, tatalakayin natin ang ating kaisipan. So sabi dyan, do not be conformed unto this world, but transform or change by the entire renewal of your mind, of our mind. We are in a spiritual battle, and we must fight with the spiritual weapons. Hindi natin kailangan gumamit ng anumang sandata na gawa ng sanlibutan, pero gagamit tayo ng sandata na pinagkaloob sa atin ng ating buhay na Diyos. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. This world was ruled by Satan. Punong-puno ng kasinungalingan, ng darkness, ng deception, even seduction. So sa panahong to, tayo, ang bawat isa sa atin, ay may kanya-kanyang pakikibaka. Are you now currently fighting a war in your mind? Meron ba? Siguro ang bawat isa sa atin may kanya-kanya. May it be the lies, the doubts, the insecurities, the fears, the worries, and discouragement. Lagi to sa ating mga isipan. Lagi ang gagamitin ng kaaway para ma-distract ang bawat isa sa atin. They all keep popping up na kahit hindi natin kailangan, bakit bumabalik at bumabalik sa ating isipan. It feels so crippling and hard to constantly fend off these thoughts. Parang hindi mo maiiwasan. Yet, but winning the battle in mind is possible. Posible pala. Kasi sabi nga, walang imposible kay Lord. Lahat posible. God sees you. Nakikita tayo ng Diyos. Nakikita ka ng Diyos. And God wants you or wants Him to battle for that fight that you have now. Okay? Purihin ang Diyos. Handa siya ang makipaglaban para sa battle na yan. So much that He died to give you victory over the enemy. Amen? Namatay siya in the cross of the Calvary. Ang kapalit nun ay katagumpayan ng bawat isang nananampalataya sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Indeed, God is faithful. He will not let you down when you call Him. Kailangan lang nating tumawag sa anong paraan? Through prayer. Kailangan nating lumapit, dumulog sa Kanya. And you will come out on the other side stronger than ever. Of course, kapag lumapit ka kay Lord, acknowledge yourself na mahina ka. That we are weak without Him. Pero siya ang ating strength. Siya ang ating kalakasan. So, before we start po, sa ating next slide po, mayroon akong 3 tanong bago tayo pupunta doon sa paano nga ba natin mawi-win ang battle in our mind. First question. Taray, parang ano lang. Unang tanong po, question and answer. What are the battles of mind? Ano ba yung battles of mind na mayroon tayo? Next slide po. The battles of mind are the inner battles. Ito yung nilalagay ni Satan sa ating kaisipan that launches to make you feel or make us feel weak, mahina.
and will hinder you or keep you from walking in God's will. Etong mga battles in mind na to ay kaparaanan ni Satan para ang bawat isa sa atin ay hindi walk forward sa plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. And it hinders us or stop us from living out the God-given identity. Yun yung magiging hadlang. Siya yung magiging hadlang. They are unwanted thoughts, yet that you have to keep fighting off. Kailangan mo siyang labanan. They can be lies about God. Pwede siyang, kasi si Satan, mahilig siyang mag-deceive eh. Ang gagawin niya, ipapakita niya sa'yo na hindi totoo yan. But this is a spiritual warfare. Kailangan nating maging matatag with Christ alone. There are certain things that can trigger a war in our mind. Maraming mga bagay na kung saan habang tayo ay nag-aantay, as we walk in faith for God, talagang kukulitin ka niya. Kakalubitin ka niya. Waiting on God habang tayo nag-aantay kay Lord, following His will, seeking to draw closer to God, and hearing the Word of God, you are going through a difficult season. Talagang sa mga panahon to, sabi nga, bakit nung pastora, bakit nung hindi pa ako mananampalataya, parang wala naman akong ganitong mga problema. Pero bakit nung mas lalong lumalalim yung problema, ay yung pananampalataya ko, mas lalong nag-go deeper, ang nangyayari, pastora, parang mas mabigat pa yung problema na dumating sa akin. But alam mo kung sinong kasama mo sa panahon na yan. Amen? Alam natin na sa panahon na sinusubok tayo, God is with us. Amen? Sa mundo, wala nga, parang feeling mo, wala kang kasi hindi na kailangan gumawa pa ng paraan si Satan kasi nasa mundo ka eh. Pero yung na kay Lord, yun yung kailangan niyang kulitin kasi gusto niyang hilain pa, baba. Amen? So, ang Diyos na buhay ang ating kasama sa pakikibaka natin. What are the unwanted thoughts that we have? Satan doesn't want you to draw closer to God. Yun yung ayaw niya. Yun yung pinakaayon ni Satan na tayo ay dudulog, lalapit at makipagniig sa ating buhay na Diyos. Hallelujah! Or stand strong in Him. He wants you to doubt God. Yun yung niya, yun yung panliling niya, deception niya. Believe the lies about Him and yourself or to cripple you. Pipilayan kanya sa anong paraan kanya pipilayan? With the fear, sa takot. Sa worry, sa mga pangamba, pag-aalala, even the insecurities sa ating bawat isa. And then, discouragements. He wants to steal from you by creating a mind battle. Hindi ka na makapag-focus. As John 10:10 says, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Yun yung trabaho niya. But in John 10:10, may pangako ang Lord. Anong sabi niya? I have come that they may have life. Pakisabi sa katabi mo, we have life. We have life. And have it to the full. Yun yung pangako ni Lord. Sabi nga sa awitin kanina, anong sabi? Your name is life. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa mundong ito, ang daming pakikibaka natin. Sa mundong to na nasa advanced technology na tayo, even sa social media, sa Facebook, sa Messenger, sa YouTube, ang daming kaparaanan ang kaway para maipasok yan sa buhay natin. Maging sa mga games, nandoon. Isa to sa mga ginagamit. Be mindful, mga kapatid. Baka ang oras mo na dapat igugugol mo sa pakikipag-usap, pakikipag-niig sa ating buhay na Diyos ay naubos na sa kakaka-browse sa social media. Walang masama na gumamit ng social media. Walang masama na mag-Facebook as long as nalilimitahan mo ang iyong sarili. Kasi ito, papasok dito ang gawa ng kaaway. Ang daming pwede makita, lalo na sa YouTube. Mga hindi dapat makita ng mga kabataan, pwede nilang ma-browse. Itong part na to, dapat ang bawat isa sa atin must be
mindful. Beware of the triggers and the personal attacks that Satan throws at you. Dapat dating bantayan ang ating mga sarili. God has given you the mighty weapons to destroy this work of the enemy. Hallelujah. In Jesus' name, I declare social media addiction and video games addiction out in the life of the people of God's people. Amen. Hallelujah. Letter B po. Pangalawang tanong, what is a stronghold in your mind? Ano nga ba yung stronghold in your mind? A stronghold in your mind is a thought, it is a lie or a doubt or insecurity that keeps reappearing. Paulit-ulit na lang. One that it feels like you can't get rid of. Ang nangyayari kasi, once may nagawa kang kasalanan, lalo na sa panahon nung nasa mundo ka pa, Satan will do his part. The more na nag-double time ka, gumawa para sa kaluwalhatian ng Diyos, si Satan, triple or lalamangan niya pa yan. So, may mga times, there are times na tinitest tayo ng kaaway. Ibabalik at ibabalik sa'yo, ano yung kasalanang nagawa mo? Ano yung kasalanang nagawa mo noong panahong wala ka pa kay Lord? Pero, ang pangako ni Lord, kapag ikaw ay humingi ng kapatawaran, tumalikod sa kasalanan, He is a just and faithful God just to forgive you and to cleanse you from any unrighteousness na nasa buhay mo. Amen? Hallelujah, hallelujah. So God has given you the mighty weapons to destroy the stronghold in this earth. The weapon, 2 Corinthians 10:4, ang sabi po dyan, the weapons we fight with are not the weapons on the world. On contrary, we have the divine power to demolish the strongholds. So meron tayong power. Ano yung power na yun? Ang power na iniwan ni Jesus Christ as He ascended. Nasa atin ang banal na Espiritu na nagbibigay sa bawat isa sa atin ng kapangyarihan. Yung tinatanong ng hindi mananampalataya, anong sabi niya? Ano yung kapangyarihan na mayroon ka? It is the power that comes from God. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. These weapons includes the armor of God. No mga karaang pagtuturo, tinuruan tayo about the full armor of God. Ang kailangan nating gawin, kailangan nating isuot. As Ephesians 6:11 says, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. So, kailangan nating gamitin, kailangan nating isuot ang breastplate of, the belt of truth, the breastplate of righteousness, the gospel of peace, the shield of faith, the helmet of salvation, as well as the sword of the Spirit. Kailangan nating magamit, kailangan nating ma-exercise ang lahat ng yan. We need to wear that one para pagbato ng kaaway sa ating mga kaisipan, meron tayong magagamit na weapon. That is our spiritual weapon. Hallelujah. Hallelujah. Breaking down and demolishing strongholds in your mind includes you putting an armor daily. Araw-araw. Hindi lang araw-araw. Simulan natin sa miliminute, kung meron pang segundo, minuto, oras, at sa buong buhay natin. Hallelujah. And comprehending its full force and power. Gamitin natin. You have the power to beat the inner battle you are facing right now. Don't give up. Huwag kang sumuko, kapatid. Put on the armor of God. Kailangan nating isuot ang baluti na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. Pangatlong tanong po, next slide po natin. Letter C. How do we win a war with your mind? Winning the war in your mind additional includes you knowing that you have the mind of Christ. Sa panahon na tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, hindi ka na nag-iisa. Amen? Hindi ka na nag-iisa. So, ibig sabihin,
you have also the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16, sa next slide po natin. For who has known the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. Having the mind of Christ, mga kapatid, means that you are in control. Hindi na tayo nag-iisa. Sa bawat desisyon nga natin, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Lord. He will give you the truth that you need. Bibigyan ka niya ng katotohanan na kailangan mo para malabanan ang war in mind. He will provide your mind to win the battle because He always knows what you need to walk in victory. Ipagkakaloob yan ang ating Panginoon. We need to encourage to win, to keep submitting to Him in prayer. Mahalaga ang panalanginan, ang pananalangin, sapagkat ito ang susi na kung saan tayo ay makahingi ng tulong sa ating buhay na Diyos. Hallelujah! You should take every bad and pleasant thought captive at the Bible instructs you and not allow it to stay in your mind. 'Di ba? Wag mong i-embrace, wag mong tanggapin yung mga negative thoughts. Gaya na sinasabi, may mga panahon na sinusubok ka na ng pagkakataon. Nagwo-worry ka na, Lord, wala na akong may sasaing. Lord, ang mahal na ng kilo ng bigas. Pero ano ang promise ni Lord sa panahon na ikaw ay nasa ganyang pagkakataon? Use the word of God. He is our provider. Si Lord ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng mga anak ng Diyos. Anong gagawin mo? Manalangin ka. Humingi ka kay Lord. Malay mo, kinatok na ni Lord ang kapitbahay mo. Hinatirad ka na ng chooks to go. Hallelujah. Lord, kanin ang hiningi ko Kanin, Lord. Katok na naman si Lord sa kapitbahay. Kailangan yung kapitbahay mo ng kanin. Luto na ang pinahatid. Hindi na sasaingin. Kakain ka na lang. Ganon kabuti ang Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. He is our Jehovah Jireh, a God who provides. Hallelujah. Sa mga panahon din na tayo ay sinusubok ng pagkakataon. Pag nasa world ka, pag may problema ka, ang nangyayari, umiinom. Babae at lalaki. Pero kapag may problema ang mga anak ng Diyos, ang takbuhan niya hindi yung alak, kundi kay Lord. O di kaya, ang sarap kaya pag ang nangyayari, may problema ka, magpa-music nga ako ng worship songs para mas lalong gagaan yung pakiramdam mo, hindi lalong madagdagan. Kasi ang plano ng Lord ay pagpapalain ka. Kaya ang gagawin natin, worship to God. Hallelujah. Purihin ang Lord. If you keep allowing these thoughts to stay, they can become a reality in your life and or be a stronghold sa buhay mo. Pag lagi mong sinasabi, ang hirap talaga, Lord, maging mahirap. Ang hirap talaga, Lord. Kung dinideclare mo sa sarili mo na mahirap ka, talagang, di ba, there is power. If you declare. Pero pag sinasabi, mayaman ako, Lord, kasi yung maliit na kamay ko, sabi ng sister namin kanina, ay kayang pumalakpak para sa malaking Lord. At ibubuhos ang pagpapala sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Para rin lang yan sa mag-asawa. Sa harap ni Lord, lahat tayo magaganda at gwapo. Pero, pag ang asawa mo, laging ang bata, ganda-ganda talaga ng asawa ko. Of course, mas lalong gumaganda yan sa paningin niya. Ganyan yung asawa ko. Char! So, ganun. Pag dinideclare mo na maganda ka, gwapo ka, mas lalong gagwapo, i-declare mo yan. Kaya ang pagpapala ni Lord, i-declare natin sa pamamagitan ng palakpak para sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Praise God, praise God. Hallelujah. Be diligent and put only the good things in your mind.
Huwag mong papasukin yung ano. Although, I was tested. Proven and tested. Ako ang nagturo, pero ako ang tinamaan kahapon. Pero hindi nagwagi ang kaaway. Nanalo ako. Purihin ang Lord. Hallelujah. Nanalo ako. Hindi ko sasabihin alam ni Lord. Umiyak lang ako sa kanya, Char. Praise God. Hallelujah. So, sa mga panahon na sinusubok tayo, pwede tayong manood. Manood ng mga, or yung sa TV. Di ba may mga sa live TV. May mga preaching sa ano, malay mo makatulong pa yun. Or di kaya, magpa-music ka. Have you observed na kapag nagpapa-music ka ng worship songs, yung paglalaba mo, hindi mo alam, tapos ka na nagsampay. Yung paghuhugas mo ng plato, tapos na pala, kasama pa yung pagluluto, John. So, napakalaking bagay na mas lalong i-embrace natin ang mga kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ekes na yung negative thoughts. Ang gagawin natin, we rebuke. Rebuke, there is power in the name of Jesus. Amen. So, eto na. Eto na, ano ba yung mga keys na dapat nating gamitin para ma-win ang battle in mind? In your struggle of winning the battle of mind, remember that God hasn't left you defenseless. Hindi niya tayo pinabayaan na wala tayong panlaban, pananggalang. You hold the power to have the victory through Him. He is your source. The tools He gives you was being described in the Bible. Nandun lahat sa Bible. All we need to do, mag-aral, magbasa sa kanyang mga banal na salita. That will guarantee you that you will win the battle. In addition, in putting to an armor of God, mayroon tayong 7 na kailangang pag-aralan. Number 1, stand in truth. We need to stand sa katotohanan na nagpalaya sa bawat isa sa atin. Hallelujah. It's easy to feel overwhelmed and panically when you are faced and fighting in the inner demons. But you don't have to be. Wala tayong dapat katakutan. You don't have to accept those thoughts. Hindi mo kailangang tanggapin yon. Instead, you can take them as a captive and replace with the truth that is found in the Bible. Yun nga gaya ng sabi ko kanina, kapag nag-worry ka sa mga pangangailangan mo, you stand in the truth that our God is our Jehovah Jireh. He is a God who provides. Sa mga panahon na sinusubok ang iyong physical na pangangatawan, God is our healer. He is our Jehovah Rapha, a God who heals. Amen? Unahin muna natin siya bago sa ating mga doktor. Of course, kay Lord muna tayo unang sumaguni. Hallelujah. So sabi po dyan, fight back and don't accept the thoughts of the enemy. Don't agree with his lies, but instead stand in agreement with the truth, for the truth will set us free. Amen? Ang atin pong verse, John 8:31-32, ang sabi po dyan, to the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Keep speaking the truth of to yourself and fend off the enemy's thoughts. Huwag mo nang hayaang makapasok ang kaaway sa iyong kaisipan. Palakpakan po natin ang Lord. Second po, after standing in the truth, kailangan nating, number 2, praise God or praising God. When we fight spiritual battles, you can triumph through praising God. Naalala ko si Pastora V nung nag-preach siya. Ang ating mga worship team ang nasa harapan. Sila ang panlaban. Kami nasa likod lang, back up kami ng prayer. Of course, di ba worship team? Handa yan sa pakikipaglaban. Hallelujah. So sabi dyan, when the lies, the doubts, insecurities, the fears, the worries, and discouragement come, start praising. Oh, umpisahan mo na daw. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang matakot.
magbibigay tayo ng papuri sa ating buhay na Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. As the Old Testament says in 2 Chronicles 20:22, as they began to sing and praise the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount of Seir, who were invading Judah, and they were defeated. Hallelujah. May ginagawa na ang Diyos. Sa pagpupuri mo pa lang, kumikilos na ang mga anghel ng Diyos. Gumagawa na siya ng kasagutan at katugunan sa iyong mga pangangailangan. Hallelujah. Any songs that will give praises unto God, gamitin mo. Use it. Sa panahon na nandun ka sa banig ng karamdaman, kanta ka. Even nga, naalala ko po, nung time na, nag-iisa lang kasi ako, nung time nung nasa delivery room ako, wala akong ibang kasama kundi si Lord. Every time na sumasakit yung tiyan ko, kasi simula Saturday hanggang Monday ang labor ko, bongga. Pero si Lord ang aking strength that time. Grabe, praise and worship kay Lord. Parang ang haba patuloy ng labor kaysa pag-ire. Lord, ang galing mo talaga, Lord. Nandun talaga, pag ikaw ay nagpuri kay Lord, sasamahan ka niya. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah, hallelujah. Kapatid, keep praising the Lord in all circumstances sa ating buhay. Hindi yung sa panahon lang na masaya ka, doon ka lang mag-praise kay Lord. In all circumstances, even in times of troubles, kailangan nating magbigay ng papuri. Pasalamatan mo ang Lord. Lord, salamat sa pagsubok na to. Alam ko, mas lalo pa ako lalalim at lalalim ang pananampalataya ko sa iyo, sapagkat alam kong magtatagumpay ako. Amen. Purihin ang Lord. Hallelujah. Number 3 po. Number 3, konti na lang. Stay in the Word of God. Kailangan nating manatili sa banal na salita ng ating Panginoon. When the inner battle feels so intense, remember to stay in the Word of God. Stay in the Word of God. Proverbs 35 says, every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in Him. His Word will bring the truth you need in your mind. Ang katotohanan niya ang magdadala ng anong kailangan ng ating pakikibaka sa ating kaisipan. It will empower you to know God has got you this. Ang kailangan mong gawin is to read as much as you can to renew your mind. Kailangan ma-renew natin ang ating mga kaisipan sapagkat pag yan nalagyan na naman ng anay, nalagyan ng kalawang sa mundong to na ginagalawan natin, which is ruled by Satan, backslide na naman tayo. So kailangan ma-renew. Kailangan ma-renew. You need to stay strong and encourage. The Word of God is a mighty defense against the enemy. Panlaban natin yan. Dapat may baon kang bala lagi na Word of God. He is our Jehovah Rapha. Sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin, siya ang ating healer. Maging ano man yan, broken man, healer siya. Siya ang nagbabind ng brokenness ng bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang Lord. Pang-apat na po tayo. Hallelujah. Keep praying. In winning the battle in your mind, prayer is essential. Hindi lang pala lugaw na alam. Basa ko kahapon, akala ko lugaw lang essential. Yun pala, pati ang prayer. Why? James 5:13 says, is anyone among you in trouble? Let them pray. Ang sabi ni Lord, mag-pray ka, manalangin ka. Is anyone happy? Ang kasagutan niya, let them sing the songs of praise. Hallelujah. Prayer strengthen you when you feel weak.
Kaya huwag kalimutang manalangin kahit paghakbang mo pagsakay ng tricycle. Lord, salamat sa proteksyon. Lord, salamat sa pagkain namin sa araw-araw. Sa lahat ng pagkakataon. Kahit may simple prayer, tinatanggap yan ni Lord. Of course. Amen. Hallelujah. So sabi po dito, keep seeking Him for help at any time. Kailangan nating lumapit sa ating Panginoon. Acknowledge that we are weak and He is only the source of strength that we have. He is the source of strength sa bawat isang mananampalataya. Kasi tayo hindi natin kayang lumaban sa gawa ng kaaway kung wala ang Panginoong Jesus. Prayer changes the things in the inner battle of mind. Keep praying to stand strong in the battle and to get your victory. Kailangan nating manalangin. Kung kaya mayroong programa ang ating nandun yung panalanginan. Talagang walang distansya na hindi naaabot ng panalangin. Sapagkat prayer is powerful. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Lord. Number 5 po, opening up to save people. Tandaan ha, save people. Kanino ba yung save people? Sa mga anak ng Diyos. Huwag ka doon sa mga na hindi mo naman alam, nakalusot na doon sa kabila. So we need to open up to the save people. Kapag meron tayong nararanasan na battles in mind, pwede rin pala tayong dumulog sa ating mga, sino-sino ba sila? Kapatiran. Pwede kay pastora, pwede sa iyong cell group leader, pwede kang lumapit. Or sa tingin mo yung kapwa mananampalataya na pinagkakatiwalaan mo. Lalo na pag ang prayer request mo, confidential. Sometimes in your mind battle, you can feel alone. May mga times na parang nag-iisa ka na lang. And that no one understand what you are going through. Na walang ibang nakakaintindi sa'yo. God is with you. He understands each one of us. Naiintindihan ng Diyos ang bawat isa sa atin. Nauunawaan ng Diyos ang ating nararamdaman. Yet, you should always go to God first to seek help. Kay Lord muna tayo. Kay Lord muna tayong hihingi. Sabi nga, seek you first the presence of God. Kasi talagang ipagkakalob niya ang lahat ng mga bagay. But secondly, you can open up to save people in your life. They can help point you to the truth of God. May tinatawag kasing discernment ang mga anak ng Diyos. So doon pa lang, pwede kanyang, kahit hindi ka pa nagsabi, naipanalangin niya. So malaking bagay na mayroon tayong tinatawag na cell group after the service para makapag-pray sa isa't isa, makapagpalakasan. So mahalaga yun sa ating buhay Kristiyano. So, carry in Galatians 6:2, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. So, kailangan ang bawat isa sa atin ay magpapalakasan. So, sasamahan ka ng kapatiran sa panalanginan. They can fight this battle with you. Sometimes their words from God can help you get the revelation and truth na kailangan mo. So nandun, napakahalaga na nakaka-open tayo sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Proverbs 19:20. Listen to the advice and accept this discipline, and at the end, you will be counted among the wise. His words at that what you need to stand strong and keep going. They will point you to the truth. You need to win this battle. Make time to listen to God in this battle, and it will settle your heart sa lahat ng aspeto, maging sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Why do we need to pray? Why do we need to listen to God? Why do we need to listen to God? First, because listening to God will give us the vision.
pagkakaloob natin. Hindi lang tayo pray ng pray. Hindi lang tayo puro hingi ng hingi kay Lord, iyak ng iyak kay Lord, but we need also to listen to God. Sa anong paraan? That's the time na magbabasa ka ng salita ng Diyos. Kasi diyan mangungusap at makikipag-usap sa iyo ang ating Panginoon. We need to listen. Why? Vision will be revealed. Ibibigay sa iyo ang vision. After the vision, there will be revelation. Kapag may revelation, there will be an instruction kung ano ang dapat mong gawin. In winning the battle of mind, we need God's guidance. Amen? We need God's guidance. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kailangan makinig tayo sa tinig ng ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. Number 7 po, use the power of the name of Jesus. Sa pag-aawitan pa lang natin kanina, pumasok na to, use the power of the name of Jesus. Sabi, I just want to speak the name of Jesus. For His name is healing. His name is power. His name is life. Hallelujah. When you have no words to say, no more words to pray and just want to give up because the battle in your mind keeps raging on and on, just utter the name of Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. There is power in the name of Jesus. Gagamitin mo yan sa lahat ng aspeto ng buhay mo na tinetest ka ng kaaway. Use the name of Jesus. In Jesus' name, i-bind mo ang gawa ng kaaway. Sa Bisaya pa, bali-balii, use the name of Jesus. Hallelujah. For the name of Jesus is all powerful. There is power in the name of Jesus. Philippians 2:10, verses 10 to 11. That at the name of Jesus, every knee should bow. In heaven and on earth and under the earth, pati yung nasa kailaliman pa ay magbabaw sa pangalan ng ating Panginoon. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Palakpakan po natin ang ating Lord. The name of Jesus breaks down the wall. Kaya niyang basagin ang lahat ng naghihinder sa iyong buhay. The enemy can stand against it. And remember, the power of the name of Jesus, you need to utter. You need to exercise the name of Jesus in your mind battle. Dito pa lang, kasi lahat ng kasalanan, mga kapatid, nandito nag-uumpisa. Kaya ito ang tinitira ng kaaway. We need to fight the battle through the help of our Jesus Christ. Hallelujah. We need to rebuke. Nandun yung worry, nandun na yung disappointments, i-rebuke na yan. Kasi ang daming pangako ni Lord na dapat mong panghawakan na kailanman hindi ka niya pababayaan. Palakpakan po natin ang ating Lord. Sa atin pong next slide po, sa ating conclusion, are you struggling with an inner battle right now? Wala tayong ibang pwedeng gamitin. But we need to stand in the truth from the Bible. Praise God. Staying in the Word of God. Keep praying. Yung pray without ceasing. Huwag kang mapagod manalangin kung hindi pa man yung pagkakalob sa tamang panahon. Opening up to save people, saying and knowing the power of the name of Jesus, and making time to listen to God. Through these things, you can win this battle. Mapagtatagumpayan natin ang laban na to. Don't give up.
Keep fighting. Kasi nga ang sabi ni Lord, let God fight the battle that we have right now. Ang sabi ni Lord, ako ang lalaban para sa'yo. Hallelujah! Praise God! Purihin natin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Lord. Sige po, tayo po muna ay tumayo. Hallelujah! Sa mga panahon na tinitest tayo ni Lord, sa mga panahon na sinusubok ka ng pagkakataon, just lean on to God. Sabi nga, huwag kang mapagod, manalangin kapatid. For God will answer all our prayers. Hallelujah.
Kami ay dadaing, Lord, hallelujah, sa iyo lamang, O Diyos. O Diyos na sumasagot ng panalangin ng mga anak mo, Panginoon. Lord, sa mga panahon na kami ay sinusubok, Lord God, sa mga panahon, Lord, na inaatake ng kaaway ang aming mga kaisipan, Lord, you are with us, O God. Lord, salamat sa mga salita mo, salamat sa mga itinuro mo sa bawat isa sa amin, Lord God, upang magamit namin, Lord God, to win the battle in our mind, Panginoon. Lord, we are victorious sapagkat, Lord, meron kaming matagumpay na Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, may mga kapatiran man kami, O Diyos, na nakikibaka, Lord God, in the battle of mind. Lord, Ikaw ang Diyos na magbibigay sa kanila ng wisdom, O God. With the guidance of the Holy Spirit, lahat ng gawa ng kaaway, we bind you in the mind of your people. We bind it. Lord, walang imposible sa iyo, Lord God. Ikaw ang Diyos na kaya magpaalis ng anumang gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa. Lord, the plan of Satan is to deceive us, Lord God, pero hindi mo hahayaan na ang mga tupa mo, O God, ay makuha, madagit ng kaaway, Lord, but pagkos, Lord, embrace each one of us, O God, in Jesus' name. Lord, huwag mo kaming hayaang makawala, O God. Huwag mong hayaang makawala ang mga anak mo, Panginoon, sa iyong lilim, Lord God. Lord, we declare, Lord God, that Ikaw ang Diyos sa aming buhay, O God. And we speak the power of the name of Jesus sa aming mga buhay. We declare, Lord, sa lahat ng mga may sakit, Lord God, healing be upon them, Lord God. Healing be upon them, Lord. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Lord, you do miracles sa buhay ng mga anak mo, Panginoon. And thank you, God. Lord, na pagtagumpayan namin at kaya naming harapin lahat ng battles in our mind because you are with us, O God. Kasama namin ang iyong banal na salita at ang banal na spirito na nagsisilbing kapangyarihan ng bawat isa sa amin. Lord, salamat, O God. Thank you for this day, Lord God, na tinuruan mo kami, Lord God, how to be victorious, Lord God, in your presence, Lord. Thank you, Lord. Sa iyo ang papuri, pasasalamat, pagsamba in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Lord.